kinakatayo ng bahay namin, hindi po lupa namin yun. Nakita ko yung sakit kasi giniba yun eh. So, nag-abroad ako na wala akong alam. So, sabi ko para sa mga anak ko, gagawin ko to. Hi, I'm Michelle Ramuran, former OFW Singapore, isang kasambahay, and this is my JC story. Pinanganak ako sa Aurora, Isabela. Dati, nag-work ako sa munisipyo ng Solana for 11 years. Ang sahod ko lang noon, 300, 200 a day. Pag Saturday na, kailangan kong pumunta sa Tuguegarao para bumili ng mga tilapia, para gawin kong daing, para lang matustusan yung pangangailangan ng mga anak ko kasi pinanganak akong mahirap. Kapag mahirap ka, nilalait ka ng ibang tao. Wala kang kwenta pag ikaw ay isang mahirap. Pag mahirap ka kasi, ikaw yung tagahugas ng pinggan, inutos-utusan. Iyon yung masakit bilang isang mahirap. Kahit nung nag-abroad na ako, naranasan ko $10 na loan. Nasa Facebook ako, pinag-uusapan ako dahil hindi ko mabayaran yung $10 na loan. Kasi yung tingin nila sa akin yung basahan eh. Alam mo yung basahan na napakapakan ka na pero ginawa ka pang literal na pinangpunas sa semento. May asawa man po ako before pero hindi niya kami nabibigyan until such time na talagang pagod na ako kasi I'm a battered wife. Every time na pumapasok ako sa opisina, minsan may pasa ako, minsan namumugto yung mata ko kasi nabugbog na ako. Yun yung buhay na tinago ko sa pamilya ko kasi ayokong makita ng pamilya ko na nahihirapan ako. Yun yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin para mag-abroad. So, nag-abroad ako na wala akong alam. So, sabi ko para sa mga anak ko, gagawin ko to. Yung kinakatayo ng bahay namin, hindi po lupa namin. Nakita ko yung sakit kasi giniba yun eh. Yun yung nag-strive sa akin na sabi ko, ayoko ng ganitong buhay, bibigyan ko sila ng magandang buhay. Bago ko nakilala si JC, nag-pray talaga ako kasi graduate na yung panganay ko, paano ko mapapaka-college yun? Sabi ko, bigyan mo lang ako ng isang negosyo na makakatulong sa akin. Narinig ko na nasa Singapore ngayon ni JC. So, nagpunta ako doon, ay nag-explain yun si GM Fritz Damasco. At sa dami-dami ng sinabi niya, ang tumatak lang sa isip ko dito sa negosyong ito, libre ang pangarap niya. May 2 tao na nagtiwala sa akin na pautangin ako ng $556. GM Albert, thank you is not enough. Nagtiwala siya sa akin. Pinautang niya ako ng pampunan ko at doon ako nag-start sa JC. Nabigyan ko ng bahay yung tatay ko. May sasakyan siya. May work na yung panganay at saka yung pangalawa and yung pangatlo. Nag-aaral sila tuloy-tuloy at nabibigyan ko sila ng magandang buhay at nakakakain sila kung saan nila gusto. Thank you Lord talaga kasi binigay niya itong negosyong ito. Binago niya yung buhay ko. January 8, 2018 to March 27, 2018. Dire-dire ko yung naipatuloy yung bahay. And then, 2019, nakakuha ako ng isang almera. And hindi lang yun kasi pinag-for-good niya ako na makasama ko na yung mga anak ko. At hindi lang basta for good. Sinibigyan niya ako ng pocket money na 1.4 million. Yung almera, hindi naman kami kasya eh. Gusto ko yung magkakasama kami. And praise God, binigay niya Montero Sport. Yung Dubai travel. Hindi pala ako pupunta sa Dubai para magtrabaho. Pupunta pala ako sa Dubai para mag-travel lang for 7 days. At ang matindi libre galing kay company. Sa mga kapwa ko dyan na sabihin na natin nanay or OFW, huwag lang po tayong matakot na sumugal. Kasi sumugal ka din lang naman nung nag-abroad ka. Sumugal ka din lang naman nung naghanap ka ng trabaho mo. Bakit hindi mo sugalan itong negosyong ito na nakikita mo na madaming patunay na talaga naman nababago yung buhay namin dahil sa negosyong ito. And Boss Joe, Boss Carl, forever grateful po dahil binigyan niyo po kami ng negosyong napakagandang sistema na nagbabago sa buhay namin. Lahat po na nasa likod ng company ito. Maraming salamat. Kayo po yung tumutulong sa amin para po magawa din po ng maayos itong negosyong ito. Forever grateful and to God be all the glory po.